Tata, sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte, yun ang narinig mo habang kayo'y naglalakad? Opo, Your Honor. The next to interpolate is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my question to Mr. Leopoldo Tan Jr. Magandang umaga po, Mr. Tan. Magandang umaga din po. Pwede po malaman anong palayaw ninyo? Ano bang tawag ng mga kaibigan ninyo sa inyo? Tata po. Okay, Tata. Meron akong mga katanungan sa sinumiting mong affidavit. Meron po kayong sinumiting affidavit dito sa Quad Committee at kanina po ay binasa po ninyo. Pwede po isa-isahin natin ang mga laman ng affidavit para maklaro po natin dito sa komitiba ano talaga ang nangyari. Sinabi po ninyo sa affidavit ninyo na nung buwan ng July 2016 ay pumunta at nakipag-usap sa iyo si SPO4 Arthur Narsoles. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Nung nag-usap kayo ni Arthur Narsoles, ano po ba ang pakay niya? Ano ang sinabi niya sa iyo? Na may patatrabaho po siya. Ang ibig bang sabihin ng mayroon siyang ipapatrabaho ay ibig sabihin nun meron po siyang ipapapatay? Opo. Paano mo nakilala itong si Arthur Narsoles? Kaklase ko po siya nung high school. Binanggit ba niya ang mga pangalan na ipapatay sa inyo? Nakasulat po sa kapirasong papel po. Ilan pong pangalan nakasulat doon sa kapirasong papel? Dalawa lang po ang nabasa ko doon. Pumunta tayo dyan, mamayang konti. Kaya may binanggit po kayo na mayroong listahan ng 32 Chinese nationals. Pero unahin po natin itong pinapatrabaho sa inyo ni Narsoles. Nung sinabi sa iyo ni Narsoles na may papatrabaho, sinabi ba niya sa iyo sinong nag-utos na may papatrabaho sa inyo? Ang sinabi lang po niya sa akin na may basbas sa taas yan. Sa taas. Kapag kakaintindi mo po, Tata, anong ibig sabihin na may basbas sa taas? Sino kaya ang nasa isip mo noon, nung panahon na yon, nung sinabi ni Narsoles na itong papagawa ko sa inyo ay may basbas sa taas? Administrasyon po. Ibig mo sabihin yung previous administration. Opo. Yung mga pinuno nung 2016 to 2022. Binanggit mo rin po, Tata, na baka sinabi ni Narsoles, baka matulungan kayo na makalaya. Kakausapin po namin ang presidente. Sa pagkakaintindi mo, Tata, sino yung presidente na binabanggit ni SPO4 Narsoles? Presidente Rodrigo Roa Duterte po. Yung mga panahon na yun. Pakiulit po, sino yung sa pagkakaalam nyo, pagkakaintindi ninyo, sino yung tinutukoy ni SPO4 Arturo Narsoles na kakausapin namin yung presidente? Sino po yung nasa isip nyo ng presidente? Presidente Rodrigo Roa Duterte po. So sa salaysay mo din, pinangakuan kayo na sinabi ni Narsoles na pag tinabaho nyo, bibigyan kayo ng isang manok. Anong ibig sabihin ng isang manok? 1,000,000 po ang pagkakaalam ko. 1,000,000 kada ulo base sa salaysay mo. Opo. Pero natanggap nyo is only 2 million pesos. Mr. Chair, let it be put in record that this representation is requesting
the presence of SPO4 Arturo Narsoles. Kasi ito po ayon sa kasalaysay ni Tata, ito ang nag-utos sa kanila na ipapatay yung tatlong Chinese national. Mr. Chair, can I have that assurance that we will invite SPO4 Arturo Narsoles to shed light on this matter? Is that a motion, Congressman Pimentel? I move that to invite SPO4 Arturo Narsoles to shed light on this matter, considering that he is the main actor. He was the one, siya po ang nag-utos kay Tan na patayin yung Chinese national. Siya po ang lumalabas na isa sa mastermind ng pangyayaring ito. So I move, Mr. Chair. Second, Mr. There is a motion, duly seconded, to invite SPO4 Arturo Narsoles in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Second, Hearing no Mr. objection, duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Sinabi po rin po ninyo, Tata, na sa salaysay ninyo na si SPO4 Arturo Narsoles ay membro ng sa panahon na yon ng CIDG Region 11. Base sa inyong salaysay, kayo kampante at may kumpiyansa kayo kaya nyo ginawa dahil naniniwala kayo na makapangyarihan yung amo ni SPO4 Arturo Narsoles po, hindi po ba? Opo, Your Honor. Okay, base po sa salaysay ninyo, at that time, sa panahon na yon, ang boss po ay si Colonel Edelberto Leonardo ng CIDG 11, hindi po ba? Opo, Your Honor. Again, Mr. Chair, since this person has appeared in the affidavit, I move to invite Colonel Edelberto Leonardo, the former head of CIDG 11, because this representation believes that he has direct knowledge of this incident. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Colonel Leonardo in the next scheduled hearing of the Quadcom. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Binanggit mo rin, Tata, sa salaysay mo na may isang pagkakataon na itong si Lieutenant Colonel Ruina Garma ay kasama ni Arturo Narsoles nung kinausap po kayo. Hindi po ba? Hindi po sa bali, may dalaw po si Fortaleza, sa kanya po dumalaw yun. Pero nakita kong sabay silang rumating. So, ibig mo sabihin, Mr. Chair, hindi magkasama si Arturo Narsoles at saka si Lieutenant Colonel Garma. Hindi ko po nakita po, pero pagdating, sabay sila. Sabay sila dumating ni Art Narsoles o ni Lieutenant Garma. Opo. Again, Mr. Chair, considering that this person appeared with Arturo Narsoles, who is one of the main actors of this crime, so I move that we invite Lieutenant Colonel Ruina Garma. Ruina Garma was a former police chief of Cebu City, and she was also the former PCSO head. So meaning she is really part of the former or the previous administration, and I believe that she has direct knowledge of this case. So therefore, I move to invite her. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Miss Lieutenant Colonel Ruina Garma. Lieutenant Colonel Ruina Garma in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Second, Mr. Chair. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Base din po, Tata, sa yung salaysay, yung warden nung panahon na yon, si Superintendent Gerardo Padilla. Sa dalawang pagkakataon kayo nagkausap. Sabi mo sa salaysay mo na pinalabas kayo ni Superintendent Gerardo Padilla sa bilangguan para makausap si Art Narsoles. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Tapos, base sa salaysay mo, Tata, pagkatapos nangyari ng pagpatay, dumating si Superintendent Gerardo Padilla at tinanong kayo
sana yung mga ginamit ninyong pagpatay. At sinabi po niya sa'yo na itapon ninyo sa labas, hindi po ba? Opo, Your Honor. Then, Mr. Chair, since I believe that this is a great conspiracy, it's a grand conspiracy coming from top to the bottom officials, I believe that Superintendent Gerardo Padilla is heavily involved. Siya po ang nagpalabas kay Tata at kay Andy para makausap si Art Narsoles. Siya din po ang pumunta dun sa dalawa pagkatapos ng napatay. So, Mr. Chair, to shed light on this matter, I move that we invite Superintendent Gerardo Padilla, the former warden of Dapicol. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion to invite Superintendent Padilla in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Duly seconded. In the hearing no objection, the motion is carried. Tata, may binanggit ka rin sa salaysay mo. Sinabi ni Art, pinakita sa'yo yung listahan na ipapatrabaho din sa iba-ibang kolonya. Ibig sabihin po, para sa madlang publiko, meron pong mga nakadetain na mga Chinese national na nakulong dahil sa droga at pinakita po kay Tata yung listahan. Doon sa 32 listahan ng Chinese nationals na nakukulong sa iba't ibang bilangguan, 3 po ang nakulong sa Dapicol, yun po ang tinrabaho nila Leopoldo Tan ni Tata. Pero meron po pong 29 na nakita po natin according to newspaper reports, TV reports na nangamatay din po sa ibang balangguan. So this just shows, Mr. Chair, that there was really a pattern, systematic killing of Chinese drug lords in different detention centers, which I believe was part of the drug war of the previous administration. Now, to prove my point, Mr. Chair, I therefore move that we request the list from Bucor of those Chinese nationals charged for drug trafficking or whatever charges of drugs na namatay during the time of July 2016 up to the year 2017 para makita po natin ang pattern and systematic things of Chinese drug lords. Well, supposedly that was directed by the previous administration. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion to request for data and document coming from the Bureau of Corrections. To be more specific, Mr. Chair, yung mga namatay na mga Chinese nationals that were charged for drug trafficking or drug smuggling from the time of July 2016, pag-apupo ng bagong administrasyon hanggang doon sa 2017, para makita po natin ang ikangang pattern or systematic killing of the drug Chinese lord, to prove indeed that during the previous administration there were extrajudicial killings, Mr. Chair. Okay, there is a motion as stated by the movant, Congressman Johnny Pimentel, duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Comsec, you are directed to coordinate with the Bureau of Corrections with respect to the data requested by Congressman Johnny Pimentel. Tata, konti na lang po ito. Tata, binanggit mo rin sa iyong salaysay isang major fortaleza na sinabi mong dinalaw ni Lieutenant Colonel Riona. Totoo po ba yun? Opo, Your Honor. So itong si Major Fortaleza at saka itong si Colonel Riona, magkaibigan po ito. Pagkaklase po sa PNP po.
Tapos nakita mo itong dalawa nag-uusap doon sa bilangguan sa Dapicol, hindi po ba? Opo. Then, itong si Major Fortaleza ang inassign sa inyo na mag-alaga mentras nandun kayo sa Celda Size, hindi po ba? Opo, Your Honor. So, Mr. Chair, I believe that Major Fortaleza, Jimmy Fortaleza, is also involved in this case kasi klarong-klaro po, nag-usap sila ng Lieutenant Colonel Garma, tapos siya ang inatasan po na mag-alaga sa kanila mentras nandun sila sa Celda Size. Now, if it could be allowed by the Bucor, this representation would also like to invite Major Jimmy Fortaleza to shed on this matter, Mr. Chair. Congressman Pimentel, the chair would like to ask, is Major Fortaleza a PDL? Yes, PDL din po siya. Pero maaring makapagbigay po ng linaw dito. Dahil siya po ang kinausap ni... Nakikita na po natin yung buong litrato tong pangyayari po, no? Nilapitan sila ni Artnar Soles. Si Artnar Soles was a member of the CIDG Region 11. Si Lieutenant Colonel Riena Garma was also a member of CIDG Region 11. Yung boss po nila, si Lieutenant Colonel Leonardo, who is yung direct boss ng CIDG. So it just shows, Mr. Chair, kung gagawin po natin to ng organizational chart, base sa sinabi niya na nanggagaling po according to Superintendent Jerry Padilla at saka kay Artnar Soles, galing po sa former president ang order, binaba po kay CIDG boss itong Leonardo, then ang trumabaho po para makausap sila si Artnar Soles. Jimmy Fortaleza, in the next scheduled committee hearing of the Quadcom, duly seconded and hearing no objection, the motion is carried. Comsec, Sir, please. one more, Chair. It's another matter. During the hearing last August 16 in 2000 in Pampanga, there was an omnibus motion to invite 5 personalities related to the testimony of Jimmy Guban. More specifically, Mr. Henry Tan, the fixer, then the former councilor of Davao, si Councilor Nilo Abellera, also known as Small, Mr. Barakel, Mr. Pony Cheng, and Benny Anteporda, and Paul Gutierrez. This, of course, this is related to the issues of Quadcom. So, Mr. Chair, if it is proper, I would like to request that we issue a show cause order because in the next hearing we'll be tackling the matter of Jimmy Guban, Mr. Chair. 1 minute suspension. Aurelio Dong Gonzales, you are recognized. Thank you, Mr. Chairman. At sa mga kasama mong chairman sa Quadcom. Ang aking tanong po, hindi po ako dating nagtatanong, pero gusto ko lang pong tanungin. Mr. Tan, pwede ba kitang tawagan na tata? Opo, Your Honor. Sa binasa mong salaysay, sa pahina 5, numero 28, 29, at 30, sa number na 28, 29, at 30 ng iyong affidavit, nakakagulat ang mga sinabi mo, tata. Baka lang kako naman, nagkamali ka ng basa, namali ka ng basa. Pwede mo bang basahin ulit ng malakas at malinaw yung number 28, 29 at 30? Mr. Chairman, tata. Twenty 28, 29, 30 po, tata. Habang naglalakad kami papuntang investigation section,
tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Narinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente Duterte, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Mr. Chairman, Tata, hindi lang po sa buong Pilipinas na naririnig kayo at napapadood, kundi buong mundo sa oras na ito. Uulitin ko po sa iyo. Baka po namali tayo ng dinig. Basahin ko po ulit sa inyo. Number 28. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Number 29. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Numero 30, number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin dahil sa sinabi nito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Tata, sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte, yun ang narinig mo habang kayo'y naglalakad? Opo, Your Honor. Mr. Chairman, wala na po akong itatanong kung hindi in this light of this very serious and sensitive development. May I move in the interest of fairness? May I move to invite the former president to hear his side on this matter? I raise my case, Mr. Chairman. Thank you, Senior Deputy Speaker Gonzales. There is a motion to invite the former president to shed light on the issue raised before this committee in the spirit of fairness. Is there any second? Duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. The next to interpolate is our Vice Chair, Congressman Romy Acop. You are recognized. Marami pong salamat, Mr. Chair. Kung titingnan po natin yung mga katanungan ni Honorable Johnny Pimentel at saka ni SDS Gonzales, halos yung statement ni Mr. Leopoldo Untalantan Jr. ay nakumpleto na po yung pagtatanong, pagka-clarified dun sa mga kanilang kasagutan sa mga tanong sa kanilang affidavit. Be that as it may, pwede po bang matanong din
si Mr. Untalan. But before that, I would like to state na doon sa sinumpaang salaysay ni Fernando Magdadaro alias Ando, kung titingnan po natin, it supported all the answers given by Mr. Leopoldo Untalantan Jr. sa mga katanungan na ibinigay ng ating mga kasamahan at doon sa kanyang affidavit. Ngayon, pwede po bang malaman, Mr. Tan o Tata, sinabi mo doon sa statement mo, sa number 6, tinanggap mo yung alok ni SPO4 Arthur Narsolis dahil sa alam mo o naniniwala ka sa kanyang kapasidad at kakayahan. Pwede po bang malaman ano po yung kapasidad at kakayahan ng isang SPO4 na naka-assign sa CIDG? Ano po bang alam niyo yung kakayahan at kapasidad ni SPO4 Arthur Narsolis at naniniwala po kayo sa kanya? Dahil po sa mga boss niya na si Edelberto Leonardo at si Ruela Garma, na ang pagkakaalam ko ay malakas po sila sa Administrasyong Duterte, sa taas. Ang ibig po niyong sabihin, naniwala po kayo dahil sa lakas nila o kapit nila sa administrasyon. Opo, Your Honor. Pwede po bang malaman kung ano po yung klase ng lakas? Pwede po ba kayo magbigay ng halimbawa o ano na nagsasabi na malakas po si SPO4 o yung boss ni SPO4 Narsolis na sina Colonel Leonardo at saka Colonel Garma, na malakas sila sa administrasyon? Meron po ba kayong may masabi na katibayan po yun? Dahil isa po sila sa pinagkakatiliwaan ni Presidente Duterte sa Davao po na mamuno sa gobyerno. Pakiulit po yun. Isa po sila sa mga opisyal ng Davao na pinagkakatiwalaan ni Presidente Duterte po. Ganon. Okay, marami pong salamat. May I also ask, nandito na rin lang po si Director General Katapang. Pwede po bang malaman kung saan nanggaling yung isang alleged Chinese drug lord na inilipat mula sa kanyang kinaroroonan papuntang Davao Peloni? Saan po nanggaling si Mr. Peter Wang? Mr. Chair, Your Honor, I am not privy to that transfer since I was not yet the bureau chief at that time. But I will look into the records and find out all the Chinese who have been assigned in different places, and I'll submit the report to you, Mr. Chair, Your Honor. I'm asking about Mr. Peter Wang, kung pwede, submit po ninyo yung details niya, kung saan po siya nanggaling nung dinala siya sa Davao Penal Colony. And I think the Honorable Pimentel has already asked for the list of PDLs with illegal drug cases and their current status, kung buhay pa sila o patay. Thank you. Yes, Mr. Chair, I will comply, Mr. Chair. Tata, kung titingnan ko po yung mga kasugutan po ninyo dito sa Kwan, para bang si SPO4 Arthur Narsolis ang nagplano lahat nito? Totoo ba yun? Opo, Your Honor. Totoo yung aking analysis? Opo, Your Na Honor. siya lahat ang nagplano, siya na rin ang nag-coordinate doon sa mga prison authorities doon. Yes, Your Honor. Na tingin mo? Opo. Kasi nung sinabi mo na mahirapan kayo na isagawa yung inyong pagpatay doon sa tatlong alleged Chinese drug lords, siya na ang gumawa ng paraan na kayo mabartolina. Opo, Tama? Your Honor. At matanong ko kayo,
totoo bang merong nakuhang sachet sa inyo bago na dahilan kung bakit kayo binartolina? Wala po, bigla na lang po may lumabas na sasi. Pero walang sachet. Wala po. Ha? May pinakita po sila. Sa amin galing. Pero hindi sa inyo galing. Hindi po. Sa bulsa namin daw galing. Hindi, yung totoo, hindi po nakuha sa bulsa ninyo. May dinukot lang po. Pag dukot, pinakita ito. Ano ito? Ganon din ba sa iyo, Andy? Yes po, Your Honor. Ganon din, operation. Honor. So, marami pong salamat. I think SPO4 Narsoles has been already invited. Pwede po bang malaman kung nasaan po ngayon assigned si Superintendent Gerardo Padilla na dating pinuno doon po sa Davao Penal Colony, General Katapang? Is he still active in the service? Yes, Mr. Chair, Your Honor, is assigned with the Bucor and is the Director for Reformation. As Director for Reservation. Reformation, Mr. Chair. Reformation. Reformation. Yes po. Thank you. Now, nabanggit din, Tata, na nakita po ninyo na kasama ni SPO4 Narsoles si Lieutenant Colonel Rohina Garma. Totoo? Opo, Your Honor. At sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron po silang relasyon. Opo, Your Honor. At sinabi mo rin na hindi siya nakikialam doon sa pakikipag-usap sa inyo. Kami lang po ni Arturo Narsoles po. Siya, ano po? Kami lang po nag-uusap ni Arturo Kayo Narsoles. lang ni... Opo. Kaya nandun si Colonel Garma dahil sila ay boyfriend-girlfriend ni Juan. Silang dalawa. Pakiulit po. Pakiulit. Kaya siguro nandun si Rohina Garma dahil may relasyon sila. Opo, Your Honor. Tingin mo, Opo. nangingiti ka eh. Yung sunod na Juan, yung nagbigay sa inyo ng 2 patalim, sino po yun? Bali yung mayor ng Bartolina po. Sino po nga? Ano po ang pangalan niya? PDL Leo Pinkian po. So siya ang nagbigay ng mga patalim sa inyo. Opo, Your Honor. Ano, kailan po niya binigay? Bago kayo binartolina o nandun na kayo sa loob ng Bartolina? Nandoon lang kami sa loob ng Bartolina po. Anong binigay? 29 at saka yung... Yeah. Parang 29 rin, yun ang sagot ni Andy kanina eh. Opo. Di ba? Opo, Your Honor. Thank you. So, Mr. Chair, can we also invite to the next hearing Mr. Leo Penkihan, who allegedly provided Andy and Tata the instruments used in the commission of... Is Mr. Pinkian also a PDL, Congressman Ako? I think he's also a PDL Okay. at the Davao So- Penal Colony. Okay, there is a motion. Para lang po makorroborate yung mga statements ng ating mga resource persons or witnesses. There is a motion to invite Mr. Leo Pinkihan in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Thank you, Mr. Chair. Please proceed. Thank you. Tata, sinabi mo rin sa statement mo na pagkatapos nyo isagawa yung inyong krimen, dumating kaagad si Superintendent Gerardo Padilla. Opo, Your Honor. Pwede ko bang malaman kung kailan dumating siya pagkatapos nung ginawa ninyong krimen? Kaagad-agad ba? Opo, Your Honor. Kaagad-agad dumating siya. Opo. So,
Yun yung katanungan ngayon. Paano nalaman ni Superintendent Padilla na may nangyari kaagad doon kung hindi po siya kaalam doon sa conspiracy na pagkain yung tatlong alleged Chinese lords. Di ba? Opo, Your Honor. Ano sa tingin mo? So alam niya. Opo. Thank you. Yung bang pag-uusap ninyo, yung pagtawag ni Superintendent Padilla allegedly to the former President of this Republic, President Rodrigo Roa Duterte, naka-speakerphone ba? May pinindot po siya para mag-speaker on. So, Nakita ko po. naka-speakerphone. Opo. Kaya narinig mo yung boses ng dating presidente. Opo. At dahil sa pagkarinig mo, alam po ninyo na yung ating dating presidente yon. Opo, Your Honor. Sige, maliwanag po yon. Naka-speakerphone. At doon sa 1 milyon na natanggap ninyo, yung asawa mo nakatanggap. Opo. Kay Andy, sino po ang tumanggap? Asawa ko po, Your Honor, si Linlin. Asawa mo rin. O, Linlin dati yun. Pero kanina sinabi mo hiwalay ka na. O, hiwalay ko, Your Honor, sa dati kong original talaga. Pero may dalawa ko yung pinagkatiwalaan ko sa 1 million po. Liwanagin po natin. Ang tumanggap po ay yung hindi yung una. Yes po, Your Honor. Yung pangalawa na nakatanggap. Opo, Your Honor. Okay. I think, Mr. Chair, if we can get an affidavit from the recipients of the alleged 1 million amount, maybe we can ask the police agencies to get their affidavits from their places. Shall we ask the PNP of Region 11 or... Maybe Pidea, Mr. Chair? Okay. So, Pidea, there is a request from Congressman Acop to secure the affidavits of the partners or the wives of our witnesses. Mamaya, pwede bang humingi ng address kung saan sila, nang sa ganon ay makausap at mabigyan, makuhaan sila ng mga affidavit. Hihingi namin sa inyo mamaya. Okay, Pidea, please take note of that request. Congressman Acop, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Tata, yung kaso po nyo ay, ang kinaso po ninyo sa inyo dahil sa insidente na yun ay homicide. Opo, Your Honor. Yun ba ang, sino po ang gumawa ng investigasyon? Ang Bucor po. Bucor. Opo. At sila rin ang nag-file ng kaso ng homicide. Opo. Okay. At kung titingnan po natin, hindi po dapat homicide ang pag-file ay charge sa inyo, di po ba? Nasentensyahan na kayo rito? Dahil dito, nasentensyahan na kayo? Opo. So kung bubuksan uli, baka magkaroon ng double jeopardy. Kasi kung titingnan po natin, plinano po lahat to eh. Kaya hindi dapat homicide ang charge sa inyo. Kaya lang, homicide, para mas magaan yung kuha sa inyo at mas madali kayo sigurong ilabas. Na yun ang pinangako ni SP4 na Solis para gawin ninyo yung pinagagawa niya. Tama? Opo, Your Honor. Yes. Mr. Chair, I think from the answers to the questions of the members of this committee, I think, and if we are going to be able to get the corroborative statements of all the witnesses or the persons mentioned in this affidavit,
I think we have established that there's a grand conspiracy to commit the crimes of terror insofar as this incident is concerned. Thank you, Mr. Chair.